Boss Dan. So another day, another con. So nandito tayo ngayon sa Dekada TV na kung saan ngayon hindi ako bilang kolektor kundi bilang seller. Kasi kumbaga meron akong spare na tinatawag o meron akong sobrang coins na ibibigay o ibabahagi natin kay Dekada TV. So ito yung mga tinatawag na sea salvage coin kung 1936 na papakita natin ngayon kay Sir Angel o kay Dekada TV para magkaroon tayo ng idea kung ano nga ba talaga yung mga sea salvage coin. So yun, tara, pasok tayo. Pasok po! Kilala ko to! Oy, what's up mga boss? Grabe yung mga connection sir. Kamusta Mr. Daniel? Ano bang mga event natin ngayon? This coming March 8 to 9 sir from Minted MNL. So it's powered auction by Morton. Sa yun nga, it's more on exhibit, more in selling, more in meetup ng mga collectors. Okay. Saan ito? Saan ito gaganapin? Westin? Yeah, West in Manila, sa Mandaluyong, likod ng SM Mega Mall. Likod ng SM Mega Mall. Okay, doon tayo nag-event last time sa FCAS, ano? Yes sir, successful event yun natin. Sige, so ano ba mga expect natin dito? Actually sir, may dala ako nitong this coin. This is salvage coins and very historical to. Oh yes sir. And talaga yung ito yung Quezon Murphy Roosevelt na Commonwealth inauguration coins. Sige, so ito ay mga salvaged na tinatawag. Salvage condition ng 1936. Yes sir. So bagong lahat, Mr. Danman, kailan ka ba nagsimula sa ating hobby? Nag-start ako sir 2018. Ayun talaga yung pinaka-starting point ko. 2018 lang? Yes, this 2018 lang. Okay. Ay nagsimula din yun sa mga 2,005 na piso, yung mga KMJS coins. Mga KMJS coins? Yes. So paano ka nakakit dito sa pangungulit pa? Ibig sabihin sa kapapanood ng KMJS? So yun yung starting point sir, pero before parang meron medyo very kasi ako may sa history. Okay. So parang nakita ko ng 5 piso na Emilio Aguinaldo, so parang mas na-curious ako regarding doon. Okay. Tapos sumali ako sa mga groups, yun, sa mas natuto, nagbasa-basa. Napanood mo ba yung episode natin sa KMJS, yung tungkol sa 1906 na milyon sa piso? Yes sir, yun doon kayo unang nakita. Okay. Tsaka yung maraming mga collector din, nandun. Sila. Yes, nandun nga sila. Sige, so anong mga coin yung mga una mong kinolekta ba? Ang una kong kinolect sir is yung, actually yan pa ako nun college pa ako, first year college ako. Medyo nag-start ako. Ang una kong kinolect talaga is yung BSP series nga, 2005 na piso. BSP series? Yes. So mula 1995? Yes, from 1995, 2017. Nakompleto mo yun? Nakompleto ko agad yun. Pati yung 10 pesos 2007 saka 2009? Yes, 2007, 2009 na 10 piso from 2000 to 2017 din. 2000 ano yan? 2007, magkano mo kuha mo doon? 2007? Yung 2007 sir, nakuha ko siya noon that time ng 1,500. Okay. Yung siya nakakuha. Mahirap-hirap na rin hanapin yan. Oo, 2007, 2009 na 10 piso. Okay. Kasi ngayon, iba nagbibenta 2005, binibenta rin ng 1,000 na fake news yun. Actually, maraming ang fake news ngayon Yes. Ano bang masasabi mo sa mga ating mga ibang vlogger na nagkukunyaring marunong at kung ano yung binibenta, hindi nga binibenta no? Bumibili. Actually sila gusto ko nga challenge. Sabi ko dapat makikolab sila sa atin Kumbaga sumali sila sa mga convention, kung talagang namimili sila, kung talagang collector sila, sumali sila sa atin kasi sila yung mas malawak yung network Sila yung mas maraming nabubuo doon. Diba? Ba't nga ba mas malawak yung network nila? Kasi nga sir, ang binibili nila yung mga coins na napakarami tulad ng 1972, 1974 na 186 million piraso. So karamihan sa atin meron nun. So ngayon, once na makita nila yun, isipin nila, pipresyo ng mahal kunwari, o meron ka nun siyempre, mapapa-comment ka, mapapa-views ka. Ending ang kumita, yung mga fake news vlogger, yung mga fake news content creator na kunwaring collector. Tsaka di lang yun. May iba dyan, may requirement sila. Grabe. Kailangan, para ikaw ay ma-entertain, kailangan i-like and share mo yung video nila. Ang malapit dun sir. Kailangan maging follower ka. Hindi lang yun sir. Mamimigay pa kunwari ng 5,000 daw sila.
para mag-follow, mag-share lang. Ang ending, yung mga tunay na kolektor, wala namang ganung ginagawa. Sila lang. Diba? Sila ngayon yung nagbe-benefit. Ikaw ba masasabi mo na, siyempre, ikaw namimili ka rin, di ba? Ikaw ba masasabi mo na naabala ka dito sa mga, yun, kunyari, yung ganyan, mga nagko-contact sa'yo, nagbibenta ng mga ganyan common coins? Sobra sir kasi parang ginagawa nila, parang responsibility pa natin mag-reply dun sa mga fake news na napanood nila, tapos mag-i-inquire sa akin o sa atin, tapos parang sila pa yung galit pagka hindi kagad na-replyan. Pero di nila alam once na sila nila yung coins, automatic syempre sa ating common, nag-expect sila kagad in return. Kaya malaking abala din na mag-reply kasi ang dami hundreds of messages every other day Tama. yung nare-receive. Na dapat required ka mag-reply, which is hindi naman dapat kasi nga pwede naman mag-search kung ilan pa talaga yung ginawa. Doon pa lang malalaman mo na kung rare o binibili talaga ng mataas yung coins. Tsaka ang problema nga dyan, yung mga legit na, yung mga sellers na may legit na ibinibentang coins na gusto natin, minsan natatabunan na. Ganun. Ayun nga sir Hindi natin masagot on time. Diba? Hindi natin masagot sa agarang panahon. Siyempre, iba dito, nakakailangan din ng pera. Kailangan din na sa agarang panahon ng pera. So, pare-parehong desperado na sa pera Ngayon, pinaka-common dito, siyempre, mga piso, tsaka 1972, tsaka 1974. Yun talaga sir yung ginagamit ng mga fake content creator na kunwaring collector, yung 1972 at 1974 piso, ang gamit na gamit. Pero may bago rin ngayon yung 1997. Diba, bagong pakulo naman nila. Tsaka pa, yung 1971. Yes, yung inalter lang naman na wala naman talagang release si BSP. Sige. So ito, isisingit ko. Okay sir? Yan, ipa-plus natin dyan yung mga coins na hindi namin pinipili. Commercial tayo. Edit ko na lang. Ito yung mga coins na hindi namin binibili. Yan, para ma-solve na yung Problema rin naman kasi, yung ibang nagbebenta sa atin, hindi rin naman nanonood ng video. Ayun lang. Basta makita na, namimili ng coins to. Singit agad, may piso ko ganito. Tapos ako, siyempre may shop ako, di ba? Problema ko dito, sa araw-araw, may pumupunta dito talaga. Ay, edi parang Diba, malayo pa. nai-istorbo rin sila sir. Na-istorbo sila, gumagasa sila ng pamasahe. Dito rin na-istorbo. So, laking pinsala sa yun. So, sana nga yung yung sa ating mga social media platforms, sana magawa ng sana magawa ng paraan. 'Di ba? Kasi fake engagement yun Yes. 'Di ba? Yung magpapa-share ka, papashare ka para entertainin mo yung Hindi ganoon. Dito sa Dekada, hindi kayo required mag-follow sa akin. Hindi rin kayo required mag-share or mag-like. Kung benta niyo yung gusto niyo, okay lang. Walang yan. Hindi ko tine-check yan kung sharer kayo or liker kayo. Hindi ko tine-check yan. Gusto niyo, mag-lock react kayo dun sa lahat ng videos ko. Okay pa rin sa akin yan. Or angry react sa okay pa rin sa akin. Yan. Hindi requirement yung mag-like. Hindi nyo kailangang i-like. Basta meron tayong business transaction na po pwedeng magawa sa mga coins, sa paper money, kung ano pa. Yun, entertaining ko kayo. Yun! Sige na, pahaba ang kwento natin. So, eto mga to, sir, magkano to? Ako po si Angelo Bernardo. Welcome sa Dekada Collectible Show, Season 2. Bili, benta, appraisal, kwentuhan at pasyal. Coins, paper money, vinyl records, collectibles, memorabilia at antiques. Di lang pang Pawn Stars at pang pickers, pang appraisals at auction services pa. Tara, kwentuhan tayo. Actually sir, binibenta ko siya ng 20, but still of course negotiable. 20,000 negotiable, Yes. siyempre. Negotiable. Alam mo ba nung nagsimula ako, yung ganito makakabili ako 300 pesos. Oh, grabe. 300 pesos. Anong taon yun, sir? 2000, year 2000. Year 2000 pa naman. 2000, 2001. Ito ako na nung year 2000. Pakapanganak ka lang nun, sir. Ipakabuhay nun. Hindi ba siya buhay? December ako. 2000 December ako Ganyan katagal na tayo dito sa 3 to 4 decade na pala. Pangolekta. Yun, so
20,000! Yes, sir. 20,000. 20,000! Anong reason bakit siya ganun yung presyo mo? Unang-una, sir, di ba, unang silver yan. So, silver value niya is around kung tatlo yan, siguro nasa around 2.5 to 3 ang silver value. But kasi the historical value. Okay. Kasi yun, di ba, 1936 si Savage, World War II. Nung World War II, bago bumalik si MacArthur, bago tayo sa komedi ng Japanese, di ba, nilagay yan sa Manila Bay. Sa corridor ba, kung di ako nagkakamali, sir? Ano yun? Actually, ang istorya niya, ganito. Sumiklab yung matake yung Japan dito, sumiklab yung World War II sa Asia. Okay. Hindi, matagal na pala sumiklab yung 1939 pa. Pero inatake ng Japanese yung Pilipinas December 7 or 8. O yun, December 8, 1941, no? So umatake sila and eventually naglanding na yung mga Japanese forces sa Luzon, Tapos, yung Manila, para hindi masira yung syudad, dineclare ni Quezon na open city. Okay. Ibig sabihin ng open city, hindi kami lalaban, pumasok kayo hanggang gusto nyo. Pero yung siyempre, yung bulto nung pwersa ng Pilipinas ay nag-retreat sa Bataan, saka Corregidor. Nag-retreat papuntang Bataan. Ang tawag doon ay Operation Orange yata, nakalimutan ko na. Basta nag-retreat sila, so nag-hold up sila doon sa Bataan saka sa Corregidor. Okay. Yun. Hanggang sa eventually malakas yung pwersa ng Japanese, tapos yung treasury ng Pilipinas habang gumagalaw tong yung forces ni MacArthur, kasama yung treasury ng Pilipinas, kasama yung mga tailors, kasama yung mga so caravan yun ng mga ganito. So dinala siya sa Corregidor eventually, tapos nung bumagsak yung Bataan, yung Japanese forces nakapag-concentrate na ngayon sa pagkubkob sa Corregidor. Ngayon, yung mga nagde-defend sa Corregidor ay siyempre nagugutom na sila. Island yun walang supplies na pumapasok, walang ammunition na pumapasok. So eventually kailangan na nila mag-surrender. Pero bago sila nag-surrender, ang ginawa nila, kinunog lahat ng banknotes na nasa treasury, lahat ng papeles, lahat ng ammunition sinunog. So nitara, hindi lang masunog yung gold at silver. So yun, inutos na ilubog dun sa Carvalho Bay. Yung Carvalho Bay, parang intersection ng mga landmarks. Dito yung Manila, dito yung Corregidor, tapos dyan. So parang intersection. So dun siya nilubog dun sa may intersection. Parang X marks the spot ba? In between. Kaso lang, hindi nagtagal na discover rin ng Japanese ito. Yan. So anyway, nung nilubog na nila yung ilang tons yun? 15. Yes, 15 tons ng ganitong mga coins. Kasama to yung ganitong coins doon sa Manila Bay. So merong efforts yun yung mga Japanese noon na iahon pero hindi lahat. Siyempre kukunti lang yung nakuha nila. At ang ginamit nila yung mga prisoners of war. Yung pang pinakuha? Oo, para nung una mga divers, mga local divers na yung may experience sa salvage sa Manila Bay. Kaso, masyado malalim yung pagkalubog dito. And ang nangyari doon, yung mga divers, nagkakaroon ng bends ba? Alam mo yun, yung pag dive ko sa ilalim, bigla ka magsusurface yung bubbles pupunta doon sa veins mo, magkakaroon ka ng bends, So may mga namatay na divers na Pilipino. So eventually, ang kinuha nila mga prisoners of war na Amerikano. Pero yung mga Amerikano naman, siyempre alam nila kung yung gagawin. Diba? So sinasabot na sila, pinababagal nila yung pag-retrieval. Sinisira yung coins, sinisira yung mga crate, or nabubulsa sila. Yun, eventually. So, pero ang bulk nito, after the war na nakuha, nung na yung Amerikano, bumalik na yung Amerikano. Yun, so yun yung storya. Yun yung storya ng paglubog ng Kairagi Salvation. So, ito naman ay, sige, tuloy mo sir. 1936 Commonwealth. Yes. Okay. Sino ba yung mga tao na nandito?
Usually sir, na dyan si Murphy, na dyan si Quezon, Hmm. tsaka sino ba yung isa? Si Roosevelt. Roosevelt. Oo. Ayan. So, hindi masyadong ano to. Hindi Ito, na ganong kita nga. siyempre hindi mo makilala. Parehong Amerikano si Roosevelt at si Murphy. Hindi mo sila ma-distinguish. Ano? Pero ang distinguishing nito, yung Murphy, Murphy sir. yung Siya yung may year. year dito. Okay. Si Murphy. Ito si Roosevelt naman ito. Yung year nandito sa taas. Ah, November nasa taas 15, 1935. Yung Commonwealth kasi, Philippine Commonwealth ay bilang preparatory government para maging independent yung Pilipinas. So, American period pa rin to. Although si Quezon na yung president noong 1935, American colony pa rin tayo. Mhm. Pero ang usapan nun, after 10 years, which is in 1945, magiging independent na tayo. So, to commemorate this momentous event of in Philippine history, ganun na nga nangyari. Si Quezon yung, nag-mint ng ganitong pera. So ayun guys, magbebenta ka na lang, mayroon ka pang history. Oo. Di ba? Pwede ba tumawa dito? Sure sir, negotiable naman yan. Siyempre, kailangan tayo tumawad. Kung pumayag ako agad, di wala tayo show. 10K. Hindi kaya sir. Hmm. 18. 18. 18. 12. 17. Matinding to. Grabe naman kasi yung pagkaano nito. So, grabe naman, Very, para mas malalim yung pagkakalubog sa kanya sir. Oo nga Pero yung iba, nakakuha mo pa rin na uncirculated kasi, siya. Oo nga pala sir. Paano yun? Yung nakukuha mo ng salvage siya pero uncirculated. Kasi yung iba, siyempre sa dagat, minsan patong-patong yung konti Okay. niyan. So, naapektuhan lang ng seawater. Kaya nagiging salvage ito, nagiging ganito yung condition nito kasi yung dagat, salty yan, di ba? So, corrosive siya. Corrosive. So, ang silver, hindi naman pure silver to So, yung copper, yung copper component nito, yun yung tinitira niya, kaya nagiging ganito. Ayan. Siyempre, yung mga gold coins hindi apektado ng ganito. Pero ito, yan yung epekto niya pag years of Anyway, yung ibang coins, nakapatong na ganyan, kaya makikita mo, dito salvage, dito uncirculated. Kaya pala yung iba, yung surface lang, yung gilid lang, yung rim. Iba naman, buo, ganyan. Kunyari, na-sandwich ito sa dalawang coin na gano'n, nandun siya sa gitna. Ang may, ang apektado yung gilid. Yung gilid lang, gano'n. Yan. Ito isa, salvage ba to? Parang hindi mo kita. Parang hindi sir na. Sige, dahil hindi naman salvage ito, taas ako ng konti. Ayun. 13. Okay sir, 16. Konti na lang to Oo nga pababa ng pababa Pero, Siyempre, ganito tayo dito. Pataas siya ng pataas, ako pababa ng pababa. 13.5. let's meet sir para final na. Para at least, since hindi naman si salvage yung isa, 15. 15,000! Yes, 15,000. Parang 10K ako, 20 siya. Nag-meet halfway. 5K, no? Sige. Uy. Thank you, sir. Thank you. So yan mga boss, so successful transaction tayo with Sir Angelo Decada TV. So yun, napagbigyan niya yung gusto kong presyo. So sa 15,000, very happy na ako doon. Kasi dahil nga sa condition ng coin at very historic din naman. Kaysa ibigay ko doon sa mga nag-aalahero na nasa 2,500 lang, at least may 15,000 tayong iuwi. So sa Decada TV, maraming salamat po.